Lord, maayong gabi sa tanan o niyata karon sa ato ang online Bible studies. And kauban sa atong mga kaubanan karon while nagatuunta, kamo po diha sa inyong panimalay, pakikuban mo kanamo samtang nagatubang ta karon og pandemic, ang Word of God still atong invite sa atong panimalay. So before ta magsugod, mag-aawit ko sa ta, manindog ta. Ug ato ang awitan ng atong buhing nga Dios karong orasa. Atong awitan, as we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. There are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy Let's give faithfulness. God a clap offering. O Diyos nga mahanan, dili nga gabi na Lord, salamat na kami makahimo o pagtuon sa imong pulong. We pray for your anointing. Apli mo sa labutan Ginoo nga among madawat ang imuhang bread, life-giving bread. Karong gabi na pinagi si imong alagad karong kagabi. Bless o God si Pastor Ramil as she shares your word. In Jesus' name, amen. Okay. Okay, so dala ba nato itong mga Bible? Amen. Amen. Maayong gabi sa tanan. O karon, atong isgutan ang atong pagtuon, atong Bible study about the power of words. Okay? Unsa ka importante ang pulong kung gamiton sa tama, unsa pod ka deadly ang pulong kung gamiton sa mali. Okay? So, buot pasabot, sometimes dili ta careful how we use our tongue. And natay mga pipila ka mga verses nga basahon karon. Ang yun nako si Brother Kaloy sa pagbasa sa Mark chapter 4 verse 30 hangtod sa 32. Dayon si Brother Chris sa Matthew chapter 12 verse 37. Dayon Hebrews chapter 11 verse 3 si Pastor Kenneth. So unahon nato si Brother Kaloy. Mark chapter 4 verse 30 hangtod sa 32. Marcos 4:30 hangtod sa 32. Marcos 4, verse 30. Unya nangutana si Jesus, sa unsa mang butanga ikatandi nato ang paghari sa Dios? O unsa mang sambingaya ang pagigamiton nato pagsaysay niini? Sama kini sa liso sa mustasa, nga mo'y labing gamay nga liso dinhis kalibutan. Kung itanong kini o makatubo na, mahimo kining labing dako sa talang tanong. Managko ang iyang mga sanga, o dinhi magpasilong o magsalag ang mga langgam. Okay. So makita nato nga ang words gagawas sa atong nabil susama daw sa liso.
Ang gingharian sa Dios giulagway susama sa liso. Ang tanan gagawa sa tumbaba susama sa liso. Buot pasabot nga ang liso dili dayon na mubunga right away. Ang liso nag-agi pa siya daghang mga proseso ay pa siya mahimong bunga. And di na to kalimtan nga walay liso nga mas dako sa bunga. Ang bunga kanunay mas dako kaysa liso. Okay? So, ato pong lantawon ang Matthew chapter 12 verse 37, Brother Chris. Matthew 12:37. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Okay? Si Jesus po nag-ingon, katudang pulong gagawa sa imong bagba, pwede ka dito mahimong walay sala. By your words you will be acquitted. Amen. And by your words, pwede po ka i-judge sa gagawa sa imong bagba. O bitaw na, pag naay ka nang gitawag na to ka ng warrant of arrest sa usa ka panimalay, mayingon dayon ang nagdako. Tanang mugawas sa imong bagba gamiton sa korte. So dili ka pwede musturya bisag unsa. Kay kumingon kag wala ko'y labot ana, pwede itong gamiton sa korte. So by your words you will be justified. Besides, ang atong kaluwasan nagsugod man sa words. Okay? Kung daw atong ikumpisal sa atong mga ngabil nga si Jesus mao ang Dios, unya ang kuno nato atong mga sala, then ang kaluwasan mabot sa imong kinabuhi magsugod pud sa words. Okay? So wala na ko nasa is Pastor Nanos, Pastor Kenneth. Hello, Pastor Kenneth. Hebrews 11 verse 3. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Okay. Ang universe was formed by God's word. Na-create ang kalibutan using the word of God. Let there be light. Igawas ang light. Okay? So, tungod lang sa pulong gagawas sa nabil sa Ginoo ang tanan na hulma. And remember, no, Genesis 1:27, we are created in God's image. Kung pasabot, gihimo ta sa Ginoo, susama sa iya. Kaya lang, creator lang ta. Created lang ta. Siya ang creator. Amen. So, but pasabot, kumbaga, gagmay ta nga Ginoo. So, kung ang Ginoo nakapurma, pinagi sa iyang words, kita pod ang tanang gagawa sa tumbaba, nakigaw. Created man ta like the image of God. So, inana ka importante ang words. Okay? So, samtang andamo ni Pastor na ang Proverbs 18:21, atong isgutan usa no ang mga pulong gagawa sa atong mga baba. Unsa kaayo ang kanunay natong madungog nga negatibo nga kasagaran natong madungog sa matag kinabuhi. Unsa kaayo Pastor Ken? Ano negative? Negative sa ta. Negatively. Mga negative na words nga kanunay natong madungog. Example, Worries ka ng mga pulong mingon imbis nga magsalig sa Ginoo, mingon nga mawalan jud ko o magkasakit ko, yubo ko, manahilanat ko. kumbaga, wala pa nahitabo, Imo nang gilitok. Oo. Okay? Hindi klara. Abi na to, sound lang na, no? Actually, dili na siya sound. Okay? Palihog, Pastor Nab, no? Proverbs 18:21. Dili lang day na siya sound. Dili na kanang-kanunay na itong madungog. Kanang, halaka, magpait na kita ni. No? Susama na, magpait na kita ni. Sige, Pastor Nab, Proverbs 18:21. Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Okay. And they that love it shall eat the fruit thereof. Okay. Death and life naa daw sa power sa imong tao. O kung kanunay ni unang ilito, they that love it, di ba? Unsay kanunay gagawa sa imong baba, mo man ikaw. Okay? They that love it. So, ang giingon diri sa verse 21, makakaon ka sa iyahang
makakaon ka sa bunga. They that love it, kanang sige ka og storya og negatibo, moabot ang time because there is a time for everything. Pag ting harvest na, kapag mo kanon ng gilito, makaon dito mo. Parang sige nga, kanang di kita mamayat maintain na lang tas katambok. They are not just sound, they have life. Unsay kanunay gaguwa sa tungabil, sa atong bakbak, mura nagliso. Susama itong ibasa ganina sa Mark chapter 4. Mura daw siya gliso. Kabalo biyata nga ang liso dili na bubunga overnight. There are times kaning atong kinabuhi karon wa lang ta kapansin resulta na ni sa mga words sa unang panahon. It's because tanang gagawa sa atong bakba, kita ang nag-set of course asa ta padulong. Kita kumbaga ginatimon na to asa ta padulong. Tanang mugawas sa atong bakba, naghatag siya kinabuhi o muhatag siya direksyon kung asa ni mo gustong muadto. So na ako'y mga tao nga nadungog manghigala na puro negatibo sa ilang kaugalingon. Nalagip ni dire na lang kita kuto. No? One time gani, no, na ako'y girebuke no sa ka-brother nga sige na ko siyang madungog. Sus, tangaan ako, uy! No? Every time masipyat siya, ay sus, tangaan, uy! Uy, naunsa naman ko, perting nagbinugo. Nag-declare ka curse sa imong life. Dili na ordinary words. Abi ni mo inana lang na, no. Sa gibasa kanina ni Brother Chris, by your words, you will be judged, and by your words, pwede ka ma-acquit. Okay? Pwede ka magpawalang sala. Okay, napay isa ka interesting words dire gikan kang James chapter 3 verse 10. Atong lantaw ning kaning by your words we can bless our life. Pwede na ito mag-bless atong life. Okay? So, agin ako sa Pastor Kenneth mubasa sa verse 10. Santiago 3:10. James chapter 3 verse 10. Out of the same mouth proceed blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Out of the same mouth proceeds blessing and cursing. Moro na ba, no? God bless you. Puro, the same mouth, may ka, release ka blessing. But the same mouth, pwede tayong ingon nga, pobre manggod me. The same mouth. Muna ingon si James, it should not be. Dapat dili ingon na. Because the same mouth, we worship God, ingon dito sa verse 11, and the same mouth, we curse. The same mouth. Kano bang, usahay, no? Gamay na kayo ang guilty aning area. Ang uban halos dili kanila makonsider nga wa kayo gaangkon nga ang iyang pagkabagulbulan wala na sa tahimot sa Ginoo. Kana sige reklamo. Usahay kanang critical spirit, usay gina-ignore na lang nato na. Pero remember, ang atong soul nabuhi by words. Dili ta mabuhi sa tinapay lamang but by every words. But pasabot, no? Nga ang ato ang life nagahulma pinaagi sa words. So na mga tao nga ang ilang kinabuhi puro negative. Ang ilang madungog, crisis. Ilang madungog, way kwarta. Labi ng word, sige way kwarta. Sige gilitok, way kwarta. Matod pa ni Solomon, one day you will eat its fruit. Sige lang kagigo, way kwarta. Okay? Naglisod, nagpangit. Kanunay madungog sa balay, naglisod, nagpangit. Ang mga anak na to, nakaprogram na, naglisod, nagpangit. Utang. Sige lang word, utang. Sa buntag, pangbayad sa utang, pagka-utang, utang. In reality, di na ito na ma-ignore, tinuod nga dakot utang.
Pero kinahanglan i-release na to ang blessing. Sa ingon sa Joel chapter 3 verse 10, no? Let the weak say, masay sumpay, I am strong. I am strong. Weak na siya in reality. Pero kinahanglan dili ta mo atong i-counter ang matod pa, do not use your tongue to describe the situation. Use your tongue to change the situation. Dili pwede mo yung tanga, puro na tani utang, bayro nun, sino na utang, hangtod gano'n sa takabayan sa utang. You're describing the situation. Sige lang crisis, sige lang ani, ato ta simbahan, ato ta balay, ato sa trabaho, puro negative. You're describing the situation. You use your tongue to curse your life. Ang mahitabo, for the rest of your life, sige na lang yung utang. Kaya nga naman, you will eat its fruit. So, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. In reality, you are poor. In the eyes of this world, you are poor. Pero, kay ang pulong sa Ginoo, nagaynoon, no? Kung unsay gagawa sa imong baba, muna ikaw naghatag direction. Muna ingon ni James Santiago, no nga, mura gitimon nimo ba? So, salam nimo katimon, dadon ka dito, asa ka padulong. Bisag unsa ka dako sa barko, pero ang dila mura daw timon. Unsay kanunay gagawa sa imong baba, mag-set siya direction. Okay? Unsa pa'y masulti nato sa lahi pang example, gawas anang negative words sa atong baba. Si Brother Chris, unsa may ma-share nimo anang mga negative words gagawa sa baba? Wala kay pulos. Wala kay pulos. Kanunay na ginagawa sa bakbak sa ginikanan. Kabalo ba mo? Kanang wala kay pulos. Kay Monday, sipyat na po sa pagkasabado, wala kay pulos. Gikan sa ihang pagka-elementary, hangtod sa pagka-high school, no? So 6 years elementary, 4 years high school, 10 years. A span of 10 years, katulang walay pulos, magpatong-patong to siya. Kunya, dili biya na ma-erase. Once mabuhian mo ng wala kay pulos, na-release mo siya sa spiritual realm. Ang imong anak, makakaon anak, wala din siya pulos. And one day, problema siya sa katilingban. Pangutanan niya ng problema sa katilingban, nagsugod na siya sa wala kay pulos. Sa pilain, gusto na. Dautan ka. Dautan ka. You are declaring curse. Ikaw mismo, nag-release ng curse. Dautan ka. And eventually, nagidaot mo magawa sa imo. Because life and death nakasimutan. So, hindi na siya pag mabuhian na, hindi na po mo dautan ka. Ay, sorry. Ang sorry, nadawat mo, pero ang word nga dautan ka, nabuhian na sa spiritual realm. Okay? Ikaw, Brother Kalun, saan ba mo ma-share? Awag ka ng negative words. Pwede man siya wala kang nakaralang isulat mga tawag ako, kamusta? Mawala gihapon. Karaganan. Kumbaga, nag-declare ka na murag walay mahimo ang Ginoo sa imo. Murag ang blessing gahapon, ang blessing karon di na parehas. Kung wala nahitabo karon, dapat na nahitabo karon. Dapat ngayon ka nga murag gihapon sa una, pero karon kabalo ko na nahitabo na lagi. Because ang ato ang life naghahatag timon asa ta gusto mo adto. Dili pwede nga ang result opposite. Gani kung ingon si Jesus Christ, di ka pwedeng maka-harvest. Kung ang imong gitanong santol, unya, at the end of 5 years, ang mugawas, apple. No? Ang gigamit ni Jesus Christ, kadya pa, wala mo tanang nga tanong din. Pero kung imong santol, you will eat its fruit. So, put pasabot, no? Nga this time, careful ta every words gagawas sa atong baba. In fact, daghan karon nag-harvest na. Daghan karon ga-harvest na. No? Ako wala ko'y kana gitawag na to malong nga sakyanan,
wala ko'y brand new masakyanan, wala ko'y kuyaw masakyanan, pero usahay, mura po kong buha, sige nga, one day, kana na akong sakyanan. Mura di mahitabo, but because you release it, abot ang time, ihatag mo sa Ginoo sa imuha. So, hindi pwede nga, permanente na lang talihan. Okay, ato ta karon sa positive side. Nagis ko matag negative side. So, since ingon si James, no, nga out of the same mouth you will bless. Pwede na i-bless atong life. Pwede i-bless atong life. Kay once dili na to i-bless atong life, what pasabot, ang maabot sa tuwa, dili blessing. Kay once package mo once ang Ginoo nag-release ng blessing, na diha ang Ginoo nagsaad og healing, ang Ginoo mo heal. To say I believe in healing and to declare I am healed is a different story. Mutuo ka ba nga Ginoo mo ayo? Yes, mutuo ko. Lahi mo itong imo ka nga, ako, naayo na. In reality, wag kang ayo. But because you give life to every words, gagawa sa iyong magpa. Sumin ka na, ako naayo na. Naglingkod pa kaya, ambot sa inyo, basta ako, giayon ako sa Ginoo. Kaya at one time, gitunglo sa Ginoo ang fig tree. Sa sugod karon, di na ka mabunga. Nabiyagyan ko ng bunga. Pero pag release niya ito ng word, ang root system namatay na. Pinapakaadlaw ng gawas ang result. So, kung mag-release tag negative, abi ni mo wala, pero na nahitabo sa ilalong. Mag-release po kag life, na nahitabo sa ilalong. Amen. Kung kayo mo ni Zachariah sa Luke chapter 1, kailan ni Zachariah, no? Muna ang ginikanan ni John the Baptist, no? Ang iyang mama si Elizabeth. Kung basahon mo sa verse 20, kung basahon niyo ang whole story, ning gawas ang usa ka angel, ningon siya, I am the angel of the Lord. Ipadala siya to give you the message nga ang imuhang asawa si Elizabeth tiguang na manganak. Ingon tiguang naman si Zachariah, no? Sobra, mga nanas siya sa 80 to 90 years old. Uy, dili na may tabo, kay tigulang na may. Ang sa word ni Gabriel, ingon siya, because you don't believe to my word, sugod karon di na ka makaistorya. Hangtod nga dili mahitabo ang saan. Nganong words ang isirado sa bakbak ni Zachariah? Because you don't believe to my words. Ingon siya, I am the messenger of the Lord. Ginoo na yung nagsulti. Nga naman, imposible ba yun? Is there anything too hard for the Lord? Nga naman, lisod ba? Katawa rin siya. Hindi na mahitabo, kitikuhan namin. Ingon si Gabriel, because you don't believe to my word, sugod karon di na ka makaistorya. Nakamang si Zachariah. Until such, ning gawas si John the Baptist. Nga nung di pa amang man siya sa anghel. Kay basin, pagawas niya sa temple, so, ang anghel ba, ningon sa kasawa ba, ang mga anak ko siya, pwede ba ba na? Gituyo to sa Ginoo nga di sa pastoryahon, kay basin sa panahon sa pagburos ni Elizabeth, masigi siyang istorya sa mga butang imposible. Kung sa kano, kasi normal ang bata, ani? Kung saan ka rin pagpanganak, makautong ba ka, ani? O baka sa wala pa nabuntis, laylay na nalagway ni wala, mabuntis pa. Yung sama na. Ang tanang imposible, pwede mahimong posible kung mutuwa ka. Pabito na ingon nga, let the weak, tinuod bayagid nga weak, pero ilito unsa ang opposite. Ilito unsa ang opposite. No? Kung nakikibati karon, naingon ka nga, dili kuluya, giayon ako sa Ginoo. Because there is power in your words. Kabalo ka kung mutuo ka na, mahitabo din na sa imo. So, ato ta karon sa positively, magtapos ta. What do you think ang positive words that we need to use every day? Because out of the same word, we can bless our life. Okay? So again, sa may positive words akong gamiton? Pulong sa pagtuo. Yes, positively. Yeah. Anything positive. Kay buhian mo na, seed eh. Liso siya eh. Matagbo na yun ang tanan kong Panginoon. Amen. Though, why trabaho, ayun, matagbo na yun. Okay, ang word man God nga faith, gitawag sa faith, kay klaro di mahitabo.
in the natural. Matagbo ra gyud. Number 1, pandemic. Number 2, walay sweldo. Number 3, nagpatong ang bayro nun. Sa reality, in the natural, wa ka kabalo asa ang source. Pero according ni Pastor Kenneth, matagbo ra gyud. Pero i-declare nimo. Pero ayaw po tong one sa matod pa kanang isa lang ka word niya hangtod next year na ni. Mura kay Abraham ba, no? Pero pa ka years, after 24 years pa niya nadawat ang promise, pero fully persuaded, mahitabo ra gini ihatag ra gini sa Ginoo. No? Subot pa sabot, no? Matod pa ni Pastor Kenneth, no? Matagbo ra gyud. In the natural, asa pa nakuhaon? Pero gi-claim eh. Pagkaugma, matagbo ra gyud. Mabayran ra ni tanan. In the natural, ligid mahitabo. Kung mo nang gitawag faith. Kay kung matagbo din na faith. Nakay anak sa abroad ako padala, niya kag matagbo ra gyud din na faith kay klaro man mo hatag. Amen ba? No, dili sa faith, gitawag sa faith kay murag asa man tawo na mahitabo. That is why we need faith. There is power in our words. So, everyday claim na. Pagkaugma, Lord, karong adlaw, i-provide mo akong need. Lord, karong adlaw, naayon ako. Lord, karong adlaw, maayon ako. Okay? In fact, mas maayo gani, kung na-stroke ka, mas maayo gani, iandam na ni mo to imuhang basketball shoes, no? Iandam na ni mo tong imuhang patay na kag-refer no pag-basketball. Sa mga katawanan ba? Katawanan. Pero it's because gituuhan ani mo daan ni mahitabo sa imo. Diha expert ang Ginoo sa kanang mura walay option. Pag may option, limited kayo Ginoo. Amen. So, sa pilain as we close, Brother Chris, positive. Ayuhon ka sa Ginoo. Ha? Ayuhon ka sa Ginoo. Ayuhon ka sa Ginoo. O pasabot wa pag gini maayo. Ayuhon ka sa Ginoo. Nay usa ka church ako nabisitaan. Nya, samtang nagbisita ko, ingon siya, pastor kanang dugay naming nag-ipon, nga wala pa daw sila gitagag baby. Wala pa daw sila gitagag baby. Pero naigidil ang Ginoo sa akong heart. Mura katong kang Elijah gani. The same time next year, makabaton kag anak. So, it's just faith. Wala may kagaing na. Wala na. Pero may conviction sa akong heart. Niyan ko siya, mutuo ka ba sa pulong sa Ginoo? So, yes, Pastor. The same time next year, makabaton kag anak, balik na ko. Mudawat ba ka anak? So, yes, Pastor. Gampuan ako siya. Few months ago, giteksan ko, nga nabuntis ka itong babae. So, marapag nalipay ko ba na-confirm sa ko that the Word of God is true. Amen. It's just how you use it. So, this time, I release the blessing. Kaya gisulti na ko to, ngayon ko, ang words na imong gisulti, Ginoo, mahitabo sa iyang life. Amen. So, glory to God. Katong babae na wala nabuntis, sugod giingon na nako, at the same time, next year, makabatong ka ang baby. Nahitabo gayot because iyang gidawat ang words. Kung di mo nang i-treat, dili mo i-treat ordinarily, daghang blessing mo abot sa imong life. So, ang miracle na sa imong baba. Ang milagro na sa imong baba. Because life, ang life na sa imong baba. Diba? John 10:10, Jesus came to give you life. Kana nga life na alive. No? Kana naghigda ka sa katre nga di ka kaliho, life man na namatay. Pero kung nagdulag ka basketball, alive nga life. So, asa man ang life abundant niya? Siyempre, kanya yung free to move. So, kung naging mo sa Ginoo, tagaan kag life. Ngunit ang life na kauban ang Ginoo. Amen? Napabas, Pastor? Positive words. Nga gamito na to everyday instead sa negative. Makabaton ko panalangin karong adlaw. Praise God. Claim yun ba? No? Tinood. May trabaho.
naghulat sa supply sa gobyerno. No? Pero, pag mata na sa buntag, makabatoon ko panalangin karong adlaw. In fact, gamay lang gabuhatan na. Gamay lang. To be honest, gamay lang gabuhatan na. Kanang makadawat ko panalangin karong adlaw. Kung saan na karon? Nako. Lockdown na po daw. Pwede kami nun, ay, lockdown na po, pero thank you Lord, dito pasagdan sa Ginoo. Pwede to. Kaya in the natural, hindi man din may tabo. Sa natural, but because we believe in God by faith, claim it. Amen. Makabatol ko panalangin karong adlaw, claim it. And it will happen to you. There is power in our words. Praise God. So karong rasa, atong nakatunan sa atong Bible study, careful tamo gamit sa atong words. Sa mga makasawa, be careful na mayong kag magbulag ta. One day, magkakaon ka ng pulungan. Because kung mayroon ka sa imong kaminyoon, magbulag ta, mura ka nakikontrata sa Ginoo, nga imong gi-violate ang imong covenant dito sa altar. There is power in that word. And one day, sa sige niyong away, mahitabo gitna. Because you are cursing your marriage. Don't curse your marriage. Kung naman misunderstanding, mayroon kag ang Ginoo magtabang sa tuwa. Lord, bless my marriage. Lord, bless my family. Lord, i-bless akong anak. No? Akong anak, sige na ko yun kani one day na yung preacher. Kasi tanawan mo sa natural, mura mag-opposite. Lord, may blessing akong mga anak. When you release that words, gibuhian mo na sa spiritual realm. So, kana lang, dagang salamat. Palakpakan na ito ang Ginoo. Hallelujah! Thank you, Lord! So, nabatay mga pangutana? Sa mga taong namulong o negatibo, di nahimong na ito nilay, no? Nabuhian na. Nabuhian na. Kung sa'yo angay nila. Guwapo nga question. Okay. So, sa Galatians chapter 6, okay, bako na siya ng pangutana. May pinaka the best ng pangutana. Anyway, kaya itong basahan karon is the unbreakable law of God, no? So, sige. Ang pangutana mo ni, katudang mga tao na nakasulti ng negatibo, kumbaga, nabuhian na. Di ba, sa kong gingon, di na pwede mabakuy. Humanay, nasulti na eh. Nakasulti na kong gawta siya, bugo ka, tapulan ka, mapriso juga na yung trabaho, mapriso ka na. Actually, ikaw na naghatag timon siya. So kung lang pangutanan yung pasukin na, unsaon man tong nakasulti na. Sige, basaw na to, Galatians chapter 6, verse 7. Sa tanan nga mga words sa Ginoo, kanyang dili ka kumpiyansaan. Kaya ingon siya diri, do not be deceived. It means it will happen. Amen ba? Do not be deceived. It means it will happen. Okay? God is not mocked, for whatever a man sows, that he will also reap. Unsa lang ang tanong, iyang anihon. So in other words, di ginanay mong malikayan, makaharvest juga to. Okay? But, ato ta sa solusyon. Kaya nag-harvest naman siya, unsa man yung buhaton? Ang yung buhaton mo ni. Kaya imong madri, unsa yung tanong mo yung anihon, it's time to plant good seeds. Amen? Harvest, nakatanong ng kagdaot ng liso. Unsa itong buhaton? Karon ka nakadungugan, ini nga Bible study, it's time to plant good seeds. While ka harvest ka sa imong bad seeds, naginahin kung nagtanong mo, good seeds. So, kung after 5 years, nagkaon na ka ani, sige lang kayo sa 5 years, na po kayo lang anihon. Di na pwede bawi yun. Ay, nangawat ka sa una, karon napriso ka, surrender ka sa Ginoo. Di ka pwede nga, pwede na ka magawas prisuan. No. Bayari sa ito yung kinawatan. Bayari sa ito. Kaya inigawas ni mo, it's time to plant good seeds.
Okay? So, sagpa ni mo sa, pa, nagmahay ko. Wala nagpasabot nga, hala, nang-mission lagi ko, sagpa ni ko yung sa una. No, it will, no, you will eat its fruit. No, harvest juga to. But it's time to plant good seeds. No, i-date mo siya, halukan mo siya, good morning, I love you. It's time to plant good seeds. And in the future, though di niya makalimtan yung sagpa, pero sige lang, but because you are planting good seeds, eventually, maka-harvest din ka. So ang appeal ba sa good seeds like, siguro may pasayo na, no? In, ito ay nakaisulti na pamulang naman din mo, no? Oh. So, is asking for forgiveness is part of the planting good seeds. Okay. Don't ask for forgiveness o maghimo lang ka. Yes, o- it's part of the planting. Because sometimes, our words might be forgiven, but it will not be forgotten. Usay, di na gina siya malimtan. That is why, while the harvest ka adto, kanina pong imong good seed, ngayon kag, I love you. Thank you. Kaya naman tayo gitawag negative o positive implication. Ang negative implication is nakasulti kang dautan. Ang positive implication, tabunan nimo imong dautan by saying good things. Kung gi-curse nimo imong husband, unya nangay kag sorry sa Ginoo, unya wala mo to gibawi, mura ra gyapon kag nag-curse. I mean, asking for forgiveness sa tao na i-curse mo. Mga kag pasaylo, yes. Yeah, Mawala na. Yeah. Mawala na sinugdanan, pero dapat dili mag-end diha. Because you release cursing. Yes. Mawala ang sinugdanan. So without asking for forgiveness, useless man po na. Useless. 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 Nakuha na kong point, pasukin good point. So, dapat maka-learn yun ta. Mag-start talihan. In fact, siya ang foundation. So, dapat magsugod ang mga ito sa iyo. The same with God. Ang ato ang favor sa Ginoo, magsugod man sa words, Lord, forgive me. And, rare kaayo sa asawa ba na mga sorry, no? That is why, ang foundation is humility. We need sometimes to swallow our pride. Once makakatong tang tulon sa atong garbo, it's the beginning of everything. Mo-harvest kita in the right time diya sa Ginoo. So, kanang words ba nga, sige lang han, sige lang love, sige honey, ayaw ka hanilo, paluyo ko sa imo, murag hilasan siya at first. Pero one day, mahimo na ng autopilot nga, ma-practice na nimo. Ang sinabi ni Pastor Kenneth, katong nagsabi, kung ikaw ang sinabihan, anong magiging response mo? Okay, so, one time, na person nga naghatag sa ko ang words nga dautan. Okay, nasultihan ko nga negatively. Ang akong gibuhat, for me, di ko na dawaton. Kumbaga, mo-decline ko sa words. Kaya negative na siya para sa kuha. One time, naisulti po sa akong anak na dautan, sakit po. Siya, ay, in Jesus' name, di ko na dawaton. Okay? And if hurting the words, so ako, na-hurt ko. Actually, lisod kayo na i-overcome. Lisod din na siya i-overcome. So, ngayon buhaton na lang is, leave room for God's wrath. Yung sa Romans chapter 12, ihatag na lang sa Ginoo. If di mo kayang i-handle. Pero sa lahi nga way, diyan po ka mag-mature. At least one day, kabalo ka ang words is hurting. Ayaw buhat sa ulan. Okay? So, sige lang. At least, ikaw ang gisulti ang dautan. Dili ikaw ang magsulti dautan. And if that is a cursing words, may kasi mong kaugalingon, di ko na dawaton. Kaya kung ipasaylo na ako sa Ginoo, dagang blessing yan ang Ginoo sa ko. Is it right na i-review mo yung curse na yun kasi mo ano sa imong life? Yes! In fact, i-break mo ang curse sa words. Meaning ka, in the name of Jesus Christ, wala siya gahom sa akong life. Dili ko mo dawat, anak. Ako na i-declare. Meaning ko, dili ko, anak. So kung nakadawat ka words nga sakit, unya, para sa mga di nyo kayang i-handle, unya, kung ang words is tormenting, you have to cut it in Jesus' name. Wala kay power sa akong life.
ang worst diri mo ni. If you release the curse, let's say, si Brother na, I release the curse. And that person don't deserve that curse. Ang danger diha kimubalik ka sa imo. Kaya di man siya deserving. Magbantay ta, mga kaigsuunan. Kanang mag-release ka word sa mga tao nga kana sa imong kasuko sa ilaha. Be careful, basig dili siya deserving mo dawat adto. Kaya mapobre pa utak ka, nya dili siya deserving. Kay katong sa kaso ni Balaam, yung gisugo siya sa hari nga tunglo ng Israelite, unsay tubag ni Balaam, dili na ko pwede tungluhon ang gipanalanginan na sa Ginoo. So kung naka sa Ginoo gipanalanginan ka na, ang curse dili na deserving maabot sa imong life. So magpantay tayo dito basta-basta mo release of curse. Okay? So dapat i-claim na to ang blessing mo gihatag sa Ginoo sa tuwa. Kay before ta gubaon sa yawa, usahay ang atong words giguba na nato daan atong kaugalingon. Before ang yawa mo guba sa atong life, by our words we curse ourselves. Muna ang yawa sa na naguba sa atong kinabuhi. Kay kita na gingon, mapobre ko, magsakit ko, mabagsak ko, maguba akong kaminyon, akong mga anak, magaway pulos. Wa pa kahilabot ang yawa sa imo nang giguba daan ng pamilya. So kung wabot ang yawa sa imo ha, gamay na lang kanang si tawagan, finishing na lang siya. So ayaw gubaa imong life sa imong words. Ug ayaw gubaa ang kinabuhi sa uban pinagi sa imong words. Amen? Amen. Okay, one last question. Pastor, Sige, okay lang. kung nasa isip mo lang tapos wala mong i-release, is it... Yes, naturally. Gwapo nga question. Naturally, tanan-tanan negative sa atong mind. Don't speak it. Ayaw i-release kay nga man. Pag once i-release ni mo na sa imong baba, naghatag na kag life. Tanan negative na mind. No. Mo nga ayaw gamita imong baba. Dapat gamiton mo na sa pagpanalangin sa uban. So kung nasa imong mind nga, agoy ka di nga ni pwede. Nasa imong mind, don't speak it. Kaya once, imo na i-speak, imo na gihatag ang life. Para ng blessing, blessing is not a blessing unless imo i-declare. So may ka, Lord, I am blessed. Ang blessing, mahimong reality sa imong life. So, ayaw i-speak ang negative. Kung tanaw nimo nga, mura di ka kapasar sa exam, mura lisod ni, di ko kapasaran, na sa mind. Tanan nag-exam, lagi na siyang mind. But don't speak it. Kay moabot na siya sa spiritual realm. Ayaw lito. So, tanan nga na sa imong mind, ayaw ilito. Kay, ang confirmation naman sa imong baba, wa man gingon diri, by your mind you will be judged, by your mind you will be acquitted. No, ang gingon diri, by your words you will be judged. So, ang final words, no, ang output sa atong soul na sa atong mouth. Amen. Ang output sa atong soul na sa atong mouth. Okay? So, napabaylay, sir? Wala na? Nakaredes ko pero dugay na to. Okay, makalamahan ko pasaylo, ubalik isang dugay na katligan. Yes, diya ta actually magsugod. Praise God. So, salamat sa Ginoo. And I hope daghan tang nakatunan diya sa atong panimalay, no? I hope na nakiguban mo sa mua ang atong Bible study makatabang ni sa atong daily na kinabuhi. So by next meeting, ato ni siyang padayon. So kung ang Ginoo namulong sa imuha karon sa mga naminaw ug diri sa ato ang Bible study group, while naminaw kanini nga message, I believe naka-release ka words sa imong baba na dili na pwede malakpan pagbalik. Karon ang panahon na maghinulsol taliya sa Ginoo. So, mga kaigsuunan, basing kita pod nakabuhi ng pulungan, mga itagpasaylo sa Ginoo. Kauban nato ang mga kaigsuunan nga sa online, and maghatag-tag time. Mangita taga may space, duko nato itong mga ulo, makigstorya ta, dayon kung unsa man tong words na release nimo sa imong anak, na release nimo sa imong negosyo, na release nimo sa imong kaminyoon, na release nimo sa imong future,
hinusulan ta to. Yes. Hinusulan ta to. Istoryahon na to ang Ginoo karon. Makig-istorya ta sa Ginoo. Maghatog gagamahin tayo sa atong personal na pag-ampo dayon tapos ni tapos na to atong bulaton. Let's pray. Father God, let it be that Lord change every word that comes out from our mouth. My our lives are blessed. Thank you, yes, thank you, Jesus. In the way of Jesus, to bless Jesus. Manindog ta. Praise the Lord. So mag-ampo ta. Sundan nga pag-ampo. Dugo na ito ng mga ulo. Yung na ito mga mata. Himuhan nga personal na pag-ampo. Diha sa imuhang dapit kung asa ka karon. Mga itang pasaylo diha sa imo. Sundan ni Ginoong Jesus. Ginoong Jesus, Nakasala ako kanimo. nakasala ako kanimo. Apan karong orasa. Apan karong orasa, Giangkon ko giangkon ko sa akong mga ngabi. sa akong mga ngabi. Nahugaw ako. Nahugaw ako. Apan karong orasa Ginoo. Apan karong orasa, Akong usbon akong gusto na mahimong panalangin imong panalangin ang tanang pulo ang tanang pulo na nagagawas sa akong baka. na nagagawa sa akong baka. Kambyuha ako Ginoo. Kambiwa ako Ug Ginoo. tubuti Ginoong Dios. Tugot kay Ginoong Diyos. Gikan karong adlaw. Gikan karong adlaw. Ang tanang mugawas sa akong ngabi. Ang tanan gawas sa akong ngabi. Mahimong panalangin Sa sa mga. imong panalangin. Salamat Ginoo Salamat Ginoo sa imong kapasayloan. sa imong kapasayloan. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan na ito tuloy. You are faithful and true, my Lord. Awit na. Kaawit niya sa itong Ginoo. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Salamat Ginoo sa gahom sa imong pulong. Panalangin niyo Diyos sa matag usa ug ang tanan naminaw Ginoo mahimong panalangin ang imong pulong. Dalaygon ka sa walay katapusan ang tanan magaymo mag-amen. Amen.